Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ervin. Taong 1985. Probinsya ng Masbate. Pasado 3:00 pa lamang na madaling araw. Umaalingaw-ngaw na ang malakas na ingay sa katayan ni Arjon dahil sa pagtadtad ng nagtitigasang buto ng baka at baboy. Kabilang sa 20 mangangatay si Ervin, isang 35 anyos na maglilimang taon na sa serbisyo. Dahil sa tagal, kabisado na ang trabaho na pwede nang pumikit habang kumakatay. Ervin, pagkatapos mo riyan sa baboy, samahan mo si Philip sa pag-deliver ha. Pupunta kayong kabilang bayan para maihatid ang 20 kilo ng baka sa karinderya ni Aling Ising. Bilisan mo na riyan. Wika ng among si Arjon. Tumango na lamang si Ervin. Minadali na ang pagkatay upang makausad sa susunod na trabaho. Nang matapos hinanap na si Philip. Oh, manigirilyo ka muna pampawala ng antok ba? Nga pala, sinabi pa sa'yo ni Bossing kung saan baryo tayo magde-deliver? Wika ni Philip. Hindi, saan nga ba? Tugon ni Ervin. Habang nagtitimpla ng kape, naroon sila sa kusina ng bodega. Saan pa nga ba? Di sa baryo kung saan maraming usap-usapang aswang. Nakadalawang balik na ako roon. Wala pa rin nagbago. Aswang pa rin ang bukang bibig ng mga tao. Sana ngayon hindi na. Natatakot ka ba sa aswang? Butsera ka rin naman ah. Maalam sa paggamit ng patalim. Isang buong baka nga kaya mong itumbay. Aswang pa kaya? Kahit ikaw pa ang tinuguri ang pinakamahusay na mga ngatay. Kapag aswang na ang kalaban mo, ibang usapan na yun. Pambihirang lakas ang meron sila. Anong laban ang patalim mo? Wika ni Philip. Bitbit ni Ervin ang tasa ng kape. Kumuha ng tinapay at saka nagmamadaling sumunod. Habang lula ng sasakyan, hindi pa rin natigil si Philip sa pagkukwento patungkol sa aswang. Ayon sa kanya, ilang beses na siyang nakakita. Maniwala ka man o hindi, ilang beses na ako nakakita ng aswang. Swerte nga lang dahil hindi ako inatake. Malas ko kung mangyari man. Ikaw ba, Ervin? Sa tanang buhay mo ba, hindi ka pa nakakita ng aswang? Dito sa atin at sa iba pang lugar, marami kaya imposibleng hindi ka pa nakakita. Wika ni Philip. Palihim na napangiti si Ervin sa tanong na yun. Ang tingin ng karamihan sa kanya, isa lamang ordinaryong mga ngatay sa katawan ni Arjon. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, isa itong antingerong manunugis ng aswang. Noong nasa Negros pa lamang ay gawain na ito kasama ang iilang kaibigan at tiyuhin. Ngayong nasa Masbate na, patuloy na pinaglilingkuran ang lihim na karunungan kahit mag-isa na lamang. Sa halos 5 taon niyang paninirahan sa lugar, 10 aswang na ang harap-harapan niyang nakalaban. Lahat ng ito'y hindi umubra sa kanya. Ilang beses na din ako nakakita ng aswang. May iba nga, nakasalubong ko eh. Wika ni Ervin. Nakasalubong? Ano naman yung ginawa mo? Tumakbo ka ba? Hindi no. Hindi naman sila uubra kapag matapang ka eh. Maging matapang ka lang. Atras din yan sila. Matapang? Hoy boy, lusaw ang pagiging matapang na yan kapag alimaw na yung nasa harap mo. Isipin mo nga,
Isang kakilakilabot na aswang ang makikita mo. Paniguradong tatablang ka kagad ng pagkaduwag at takot. Tatakbo ka na lang. Kung sa bagay, Wika ni Irvin. Ibinuhos na lamang ang atensyon sa mainit na kape. Bandang 5:00, nang makarating sila sa tindahan ni Aling Ising, pinagtulungan nilang idiskarga ang karne diretsyo sa kusina nito. Pinaghintay pa sila sandali dahil may nilakad pa ang may-ari. Hindi naman pwedeng umalis na walang dalang bayad. ito, kape at kakanin. Pagtiyagaan niyo muna yang habang hinihintay si Aling Ising. Nagsimba pa kasi. Mamaya pa yung darating. May tinapay rin sa kusina. Kumuha lang kayo kung gusto niyo pa. Wika ng tindero. Hindi naman siguro aabuti ng 7:00 ang amo nyo no? Kailangan na kasi namin makauwi sa ganyang oras Dahil may trabaho pang naghihintay. Tawagan mo na lang kaya iho. Wala po akong telepono. Pero bandang 6:00 po. Kadalasang nakakauwi si Aling Ising. Galing sa pagsisimba. Hintayin niyo na lang ho. Tugon nito. Habang naghihintay, ang kape at kakanina muna ang binalingan ng dalawa. Ngunit sa kalagitnaan ay nahatak ang atensyon ni Irvin sa mag-asawang kakarating. Ang babae ay naupo sa lamesa. Ang lalaki naman ang lumapit sa tindero para makabili ng pagkain. Kung titignan, para lamang silang ordinaryong tao katulad ng karamihang kumakain sa karinderya. Ngunit dahil may kakaibang abilidad si Irvin, kilalang kilala niya ang ibang katauhan ng mga ito. Pinakiramdaman niya ang enerhiya ng mutsyang tangan. Aktibo at nagiinit. Tinutukoy ang mag-asawa. Palihim niya munang pinagmasdan hanggang sa natapos. Wala namang ginawang masama dahil sumakay kagad ng motorsiklo at umalis. Nakilala mo yon? Kanina ko pa kasi napapansin nakatingin ka sa kanila. Kung kakilala mo, bakit hindi mo nilapitan? Tanong ni Philip. Hindi naman sa ganun. Akala ko lang kasi kakilala ko. Di naman pala. Medyo hawig lang Tugon ni Irvin. Hindi na rin sila nagtagal dahil dumating na si Aling Ising. Matapos matanggap ang bayad, nagmamadali na silang bumalik. Habang nasa daan hindi inaasahan ni Irvin na makikita ang motorsiklong minamaneho ng nakitang mag-asawa sa karinderya. Motorsiklo lamang ang nasa tabi ng daan, malapit sa kakahuyan at bundok. Dahil dito napaisip tuloy siya sa posibleng ginagawa ng dalawa. Philip, masyadong makapal ang kakahuyan sa bahaging ito Tapos may bundok sa unahan. Wala bang kababalagang nangyayari dito? Isa pa kahit may araw medyo madilim dahil sa naglalakihan at nagkakapalang dahon ng mga puno. Tanong ni Irvin. Pare, ito yung sinasabi ko sa'yo noong nakaraan na kamuntikan na ako makasagasa ng aso. Kaso pagtingin ko sa side mirror, naging tao ba naman? Kaya yun sa takot pinaharurot ko yung sasakyan. Isa pa, dito rin namatay si Mang Robles. Trabahador din sa Katayan na matapos mag-deliver. Pag uwi, ayun, silalubog ng aswang tapos namatay. Sumalangit naman ang kaluluwa niya. Mabuting tao pa naman yung kaso, nauna nang umakyat sa langit. Sabi pa nila, 2 aswang ang madalas makikita na dumaraang sasakyan dito. Isang babae tapos isang lalaki. Ang problema walang nakakakilala Tugon ni Philip. Matapos marinig ang sinabi nito, hindi na nagtaka si Irvin kung may kinalaman man ang mag-asawang yun sa nangyayaring pambibiktima sa lugar. Nang tignan ng side mirror, mas lalong kumulo ang dugo nang makita ang motorsiklo. Ikaw, medyo bago ka pa nito Ito lang din yung maipapayo ko sa iyo bilang matagal nang naninirahan dito. At bilang kaibigan na din.
Huwag kang papayag ng mag-isang mag-deliver kung sakaling utusan ka ni Bossing. Mas mainam na may kasama para may makatulong. Wala pa namang katao-tao sa lugar na ito. Walang makakarinig kung hihingi sa klolo. Kung mautusan ka naman, tawagin mo ko. Sasamahan kita. Wika ni Philip. Buhat sa mga narinig, hindi mapakali si Irvin sa kinauupuan. Kapag ganitong usapan, hinding-hindi siya natatahimik. Nais pa sanang bumaba para hanapin ang mag-asawa. Ngunit mas kailangan niyang itago ang katauhan. Ngunit hindi pwedeng malaman ng kasama na isa siyang antingero. Pagkabalik sa katayan, nasa pagtatrabaho na ang atensyon ng lahat. Marami-rami ang order ng mga suki, lalo pat may sabay-sabay na piyestahan sa iilang lugar. Doble ang kanilang pagkilos dahil kinakailangang matapos ang pagkatay bago sumapit ang tanghali. Pagkarating ng hapon, ihahatid na sa mga mamimili. Sa puntong ito magkasama muli Sir Irvin at Philip pero sa kanila nakatoka ang pinakamalayong pagdadalhan ng mga karne. Medyo malayo ang pagdadalhan nyo tapos malubak ang daan ha. Itali nyo ng mabuti yan dahil baka malaglag. Mag-iingat din kayo roon. Kagabi may nabalitaan ng misis ko na mayroong natagpuan namang loob doon. Halatang nahulog mula sa pagkadagit ng aswang siguro. Pasado 3:00 na eh. Paniguradong gagabihin kayo pagdating doon. Iba yung pag-iingat ang hihingiin ko sa inyong dalawa. Philip, ikaw ang mas matanda kaya sa'yo ako mas umaasa. Babalik kayong dalawa ng ligtas at buhay ha. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika ng among si Arjon. Abay oo naman Bossing. Hindi naman sa pagmamagaling. Pero sagot ko na ang kaligtasan namin ni Ervin. May baon naman patalim palagi ang sasakyan kaya nakakasigurado ko. Mahihirapan sa paglapit ng nilalang na yan. Subukan lang niya at uwi siyang walang uno. Pagmamayabang ni Philip. O siya, lumakad na kayo habang maaga pa. Basta mag-iingat kayo ha. Talaga ba Philip? Ang yabang mo. Akala mo naman hindi mauuna sa pagtakbo kapag nakarinig ng kaluskos. Ano nga ba Ervin? Siyempre kailangan din nating maging bida-bida sa harapan ni Bossing. Para naman pagkatiwalaan tayo. Pero sa totoo lang, kinilabutan ako sa sinabi ko. Naku naman, pati buhay natin tiyado sa trabahong to ah. Dapat iba yung mga ngatay at taga-deliver. All around na yata tayo nito eh. Reklamo ni Philip habang pinapaandar ang sasakyan. Nang nasa daan na sila, hindi pa rin ito matigil sa pagkukwento. Tahimik lamang ding nakinig si Irvin na nagmamasid sa daang tinatahak. Wala siyang ibang nakikita kundi mga kahoy, ligaw na halaman, mga bundok, karagatan sa kabilang bahagi ng daan. Makalipas ang 2 oras at kalahati, nakarating din sila sa tahanan ng suking bumili ng karne ng baka. Matapos maipasok sa loob, nagpresenta ang may-ari ng bahay na tumuloy na muna sila sa kanila. Mga iho, dito na muna kayo sa bahay magpalipas ng gabi. Delikado na sa daan dahil kamakailan lang. May natagpo ang lamang loob ng tao. Hindi lang isa kundi 2. Nauso na naman ang takutan ngayon dito sa amin. May aswang kahit noon pang mga unang panahon. Kaya ako na ang nakikiusap sa inyo. Dito na muna kayo tumuloy. Salamat po pero pasensya na ha. Kailangan namin tumanggi. May trabaho pa kasi kami naghihintay sa amin eh. Alam niyo naman si Boss Arjon. Ayaw ng mga taong hindi susunod sa napagkasunduan. Mag-iingat na lang po kami manang. Tugon ni Philip. Sigurado ba kayo? Pwede mo namang padalhan ng sulat si Arjon para hindi na kayo mapagalitan. Ako ang nababahala sa kaligtasan niyong 2. Hindi na ubale manang. Kaya na po namin ang aming sarili.
Kung may aswang man, handa kaming lumaban. Oo nga po. Lalabanan namin kung sakali may maglakas loob na humarang sa amin sa daan. Mauna na po kami, Manang ha. Maraming salamat po. O sige mga iho, dito na lang sana kayo nagpalipas ng gabi. Mag-iingat kayong dalawa ha. Mag-ingat talaga. Wika na matandang babae. Dahil sa sinabi nito, hindi mapakali si Philip. Mapapansing may pagdadalawang isip sa pagmamaneho. Ervin, marunong ka magmaneho hindi ba? Palit muna tayo. Nanginginig na yung mga paa at kamay ko eh. Hindi naman malamig ah. Bakit ka nanginginig? Eh dahil nga sa aswang, hindi malis sa isipan ko yung sinabi ng matanda eh. Baka mamaya, may biglang lilitaw dyan sa harapan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun lang ba? O buwaba ka na. Palit tayo. Ang tapang-tapang mo pang makasabi na lalaban ka kapag may aswang. Ngayon nga na wala pa. Nanginginig ka na. Wala ka pala eh. Tukso na Irvin. Nang nagpalit na sila ng pwesto, binilisan niya ang pagmamaneho. Ngunit makaraan ang ilang kilometro, unti-unting nagiinit ang tangang mutya. Naging alisto ito dahil lumalakas ng lumalakas ang pag-alingasaw ng napakabahong amoy. Hindi nagtagal. May aswang silang nadaanan. Ayun na nga po sinasabi ko. Ervin, bilisan mo ang pagmamaneho. Umahabol pa ang lintik na halimaw. Wika ni Philip habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa side mirror. Binilisan ni Irvin ang pagmamaneho, subalit naabutan pa din sila. Nakasakay sa likuran ng sasakyan ng nilalang. Sinubukan niyang ihulog subalit kapit na kapit ito. Patay tayo nito, Ervin. Bilisan mo na lang yung pagmamaneho. Diyos ko! Wika ni Philip na ilang ulit nang napapatanda ng krus. Nang hindi pa rin humiwalay ang aswang, nagpalit sila Philip ng pwesto. Magmaneho ka, Philip. Lalapitan ko yung aswang na yan. Siguraduhin mo lang na nasa daan ang atensyon na tingin mo. Naiintindihan mo ba? Nababalo ka na ba? Anong lalapitan mo yung aswang? Ervin, delikadong nilalang yan. Hindi ka pa nakalapit. Patay ka na! Wika ni Philip. Hindi ito pinakinggan ni Irvin. Alam niyang nag-aalala lamang ito pero hindi niya kayang hayaan na lang ang aswang. Gayong gustong-gusto nitong mambiktima. Maingat itong lumabas at pumunta sa likod ng sasakyan. Naroon ang nilalang. Kasalukuyang sinisimot ang mga plastik at balde na pinaglagyan ng karne. Meron pang mga mansya at bakas ng dugo na dinidilaan ito. Nang mapansin ng aswang ang kanyang presensya, kagad itong sumugod ngunit naging mabilis si Irvin. Sinalubong ng saksak ng patalim. Yung panghiwa ng buto ng karne. Dahil sa talim nito, hindi na nakakilos ang halimaw matapos tumagos. Paulit-ulit pang pinagsasaksak hanggang sa maputulan ng hininga. Napakapit naman ang husto si Irvin. Matapos paharurutin lang lalo ni Philip ang sasakyan. Dahil biglaan, nahulog ang katawan ng aswang. Sa bilis naman ay hindi na kaya pang balikan. Kung hindi lamang naubusan ng gasolina, hindi pa ito titigil. Philip, hindi ako mamamatay sa aswang. Malalagutan ako ng hininga sa bilis ng pagpapatakbo mo. Mabuti na lang nakakapit ako. Dahil kung hindi, sabay akong mahuhulog kasama ng nilalang na yon. Mag-isip ka nga mabuti. Wika ni Irvin, pagkababa ng sasakyan. Ang importante wala na yung aswang. Sinadya ko talagang bilisan yung pagmamaneho para mahulog yun.
O kita mo na, nailigtas kita. Nailigtas? Paano naman na Ber? Kamuntikan mo nga ako mapatay. Tapos kayo sasabihin mong nailigtas? O isipin mo, kung hindi ko nagawang ihulog yung aswang, paniguradong puno ng kalmot at kagatyang katawan mo ngayon. Pero hindi nangyari dahil sa ginawa ko. Pagmamalaki pa ni Philip. Lingid sa kanyang kaalaman, napatay na ni Irvin ang aswang bago pa ito mahulog. O siya, saan ka ngayon bibili ng gasolina? Ang sabi ko naman kasi sa'yo, bumili na tayo kanina eh. Sarado na yung mga tindahan oh. Gigising yan sila kapag ako ang bibili. Maghintay ka dito. Kakatukin ko yung tindahan na yan. Wika ni Philip. Nabilib naman si Irvin. Dahil kagaya ng sabi nito, gumising nga ang tindera para lamang makabili siya ng gasolina. 3 litro ang binili na nakasilid pa sa bote ng soft drinks. Pagkatapos, umalis na sila. Nakarating naman sa Katayan eksaktong 11:11 ng gabi. Sila na lamang ang naroon dahil nakauwi na ang mga kasamahan sa trabaho. Si Ervin na walang tahanang uuwian sa bodega natulog. Inalok pa ito ni Philip na sa bahay makituloy. Malapit lamang naman pero umayaw ang binata. Nang nasa higaan, hindi mapakali si Irvin kakaisip sa katawan ng aswang. Alam niyang mababang uri lamang ang lahi nito. Ngunit may tsansa pa rin gamutin ang sarili para mabuhay muli. Gusto sana niyang balikan habang naroon pa sila. Ngunit para hindi maghinala si Philip, hindi na niya ginawa. Kinabukasan, si Boss Arjon ang nagbalita tungkol sa nangyari sa bayan. May bangkay na natagpuan malapit sa daan. Laking pasalamat naman ni Irvin dahil talagang natuluyan na ang nilalang na nakalaban kagabi. Mabuti na lang at hindi kayo inabutan. Nako, delikado kapag nagkataon. Ayun, pinagtulungan ng mga taga roon ng katawan. Ang tindi nga nung amoy. Wika ni Boss Arjon. Paano nyo naman nalaman, bossing? Nagpunta kayo roon? Napadaan lang. Dahil may maagang nilakad malapit doon. Akala ko nga may banggaan dahil marami ang tao sa tabi ng kalsada. Tapos may mga motorsiklo at iilang sasakyan. Yun pala, may natagpo ang bangkay. Hindi na ako nakiusyoso masyado dahil nagmamadali nang pumunta rito. Nag-aalala ako sa inyo ni Philip eh. Mabuti na lang ligtas kayo nakauwi. Wika ni Boss Arjon. Hindi na sinabi ni Irvin ang tungkol sa nangyari sa nagdaang gabi. Wala namang nakakaalam maliban sa kanila ni Philip. Wala naman ito ng mga oras na yun dahil binyagan ng bunsong anak. Naimbitahan pa silang mga kasama. Nagbigay din si Boss Arjon bilang handog. Kaya pagkatapos ng trabaho sa hapon, dumiretso silang lahat sa bahay ni Philip. Nagkatuwaan, nag-inuman, nagkantahan. Masayang masaya sa gabing ito dahil sa dami ng handa. Meron ding inumin na inambagan ng mga kasamahan sa trabaho. Ngunit hindi uminom si Irvin dahil kanina pa nagtataka sa ihip ng hangin. Tahimik lamang itong nakaupo sa sulok. Nakakunot ang noong pinagmamasdan ng bawat bisita ng binyag. Kanina pa niya napapansin ang masangsang na amoy. Hindi lang din basta-basta dahil ito'y pagmamay-ari ng isang nilalang. Kaso nga lang, nagtataka siya kung saan yun nagtatago. Oy Ervin, parang ang sama ng loob mo sa mundo ah. Kunot na kunot naman yung noo mo. May problema ka ba? Inom mo na lang yan pare. Lahat ng problema, maresolba lang ng alak. Inumin mo na. Wika ni Philip.
Bumalik ka nga sa upuan mo. Huwag mo na akong guluhin. May inaasikaso akong mahalagang bagay dito. Ang ingay-ingay at ang baho ng hininga mo. Tugon ni Irvin. Nangangamoy na ang hininga dahil sa alak na iniinom. Ito naman, nandito tayo para magsaya. Hindi para isipin ng mga problema. Ipagpabukas mo na lang yan. Magsaya tayo ngayon. Gusto mong kumanta? Lapit tayo doon sa karaoke. O ikaw nalasing ka. Mas mabuti pang matulog ka na lang. Gumigewang-gewang na nga akong maglakad oh. Halika na. Ang dami mo pang sinasabi. Alam ko maganda yung boses mo. Huwag mo nang itago. Ikanta na lang natin yan. Dali na. Jesusa, patulugin mo na nga itong asawa mo. Lasing na oh. Pasensya ka na, Irvin. Ako na ang bahala sa lasinggerong yan. Wika ng asawa ni Philip. Kinaladkad pa ito papasok ng tahanan. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, isa-isa nang umalis ang mga bisita at mga kasamahan. Pareho pang may trabaho kinabukasan, kaya dapat nang magpahinga. At isa pa, karamihan ay lasing na. Si Irvin na may malasakit, nagpaiwan upang tumulong sa pagliligpit ng mga gamit lalo na ng mga tirang pagkain na pwede pang kainin sa susunod na araw. Naku, ako na riyan, Irvin. Gabi na baka maabutan ka ng aswang sa daan. Ako na ang bahala dito. Maabutan ng aswang sa daan? Bakit? May aswang na bang nakaabot dito sa atin? Tanong ni Irvin. Maliban sa ibang lugar, hindi pa siya nakakarinig na merong gumagalang aswang kamakailan. Hindi mo pala alam? Si Philip ang nagdala ng balitang yang kagabi. May nakasalubong daw siya sa daan. Doon malapit sa may puno ng mangga. Alam mo naman na masyadong madilim sa bahaging yon. Ayaw ko sanang maniwala dati. Alam kong may pagkaluko-luko tong asawa ko. Pero kaninang umaga, yun din ang sabi ni Manang Gloria. May napapansin siyang kakaiba. May padaan-daan na malaking aso tapos pagsapit na madaling araw, may malaking ibon na nakita. Mukhang nauuso na yata ulit ang aswang ah. Diyos ko. Pagsasalaysay ni Jesusa. Muling pinakiramdaman ni Irvin ang paligid. Hindi na niya naaamoy ang umaalingasaw kanina lang. Naisip tuloy na baka may nakihalo sa kasiyahan kanina. Mukhang may proteksyon din ang aswang na yun. Kapag talaga nalaman ko kung sino ka, hindi ako magdadalawang isip na pugutan ka ng ulo. Mahinang wika ng binata. Hindi na malayang narinig pala ito ni Jesusa. Mabuti na lang, hindi gaanong malinaw sa pandinig nito. Nang matapos ang pagliligpit, nanghiram siya ng itak bago umalis. Sinabihan pa siya ng babae na mas mainam na nasa isip niya yun dahil makakatulong para sa kanyang kaligtasan. Tumango na lamang ito at hindi na nagtagal pa. Habang naglalakad pabalik ng bodega kung saan namamalagi, papalapit pa lamang sa manggahan, kapansin-pansin na ang anino sa lilim nito. Naging alisto na si Irvin dahil sa senyales na ibinibigay ng tangan. Nang nasa tapat na ng mismong puno, nawala ang figurang nakatayo ngunit nang tumingala siya, naroon sa sanga na kalambitin. Tumalon ito sa kanyang kinalalagyan. Ngunit bago pa man magpakawala ng kalmot, naunahan na niya. Makalipas lamang ang ilang segundo, humandusay na sa lupa ang aswang. Napatingin naman sa paligid si Irvin upang masigurong walang ibang makakita. Ngunit nang mapansing may paparating, nagmamadali itong nagtago. Mga nakatira lang din sa malapit ang dumaan at nang makita ang nakahilatang nilalang,
Kagad nilang pinagtulungan. Binugbog pa ng husto. Hindi napansin na meron na itong malubhang sugat buhat sa paulit-ulit niyang pagsaksak. Nang marinig na susunugin ng mga ito ang katawan, napanatag ang kanyang kalooban. Ipinaubaya na lamang sa kanila ang pagligpit ng bangkay. Nang masiguradong tototohanin ng mga ito ang pagsunog, bumalik na ng bodega si Irvin. May tiwala naman ito sa mga lalaking yun dahil kilala niya ang dalawa. Sina Mang Nolan at Mang Rico, mga mag-uuling. Doon sa ulingan kinaladkad ang katawan ng aswang. Katulad ng inaasahan, naging usap-usapan ang pangyayaring yung kinabukasan. Mabuti naman at ligtas na nakauwi ang lahat, no? Sina Mang Nolan at mga kasama niya, nakakita ng aswang doon sa manggahan. Buti na lang talaga nakauwi na kayo sa mga oras na yon. Huwag na rin kayong mag-alala dahil pinatay na nila yung nilalang. Sinunog pa nga eh. Wika ni Philip sa mga kasamahan. Hindi na nakisali sa usapan si Irvin. Kagad nang pumunta sa pwesto at nagsimulang katayin ang baboy na nakatali sa haligi. Sanay na ito sa gawain kaya't kayang pumatay ng mag-isa. Lumapit din maya-maya si Robert na siyang tutulong sa kanya sa pagtatadtad. Katulad ng iba niyang kasama, daig pa nito ang babae sa dami ng salita. Hoy Arvin, alam mo hindi na ako kampante na manirahan dito sa lugar natin. Akalain mo, nagsimula na namang manggambala ang mga aswang. Nako, pasalamat na lang talaga kung suswertehin tayo at hindi makasalubong o makakita ng isa. Wika ni Robert. Alam mo boy, mas mabuti pang gawin mo na ang trabaho mo. Kanina ka pa dyan pero walang nasisimulan eh. Kapag ikaw naabutan ni Bossing, may bawas ulit ang isasahod mo. Tugon ni Irvin. Eto na, kikilos na ako. Pero ano, ikaw ba hindi man lang kinakabahan? Dito ka pa naman sa bodega natutulog. Wala kang napansin na pagpaparamdam ng aswang? Kapitbahay namin na nagsabi na may ibon daw siyang nakita. Pero hindi talaga ibon. Nakakakilabot nga ang huni. Dito ba wala kang narinig? O ikaw ba? Kailan ka tatahimik? Alam mo naman na sa oras ng trabaho, ayoko ng maraming sinasabi. Oras ng pagtatrabaho ngayon. Hindi ng kung ano-anong bagay. Malapit na akong mainis sa'yo ah. Ikaw talaga. Ito na, tatahimik na ako. Wika ni Robert. Napailing na lamang si Irvin sa kakulitan ng kasama. Matapos matadtad ang bahagi ng baboy, dinala niya ito sa mesa ni Benjamin para mailagay sa lagayan. Saktong paglapit ay nakasalubong ang taong katulad niya na may dala ding karne. Ngunit ang ipinagtataka ni Irvin, umiwas ito ng tingin sa kanya. Nang maramdaman ang tangan, bigla itong kinutuban. Parang gulat na gulat ka makita si Tinoy ah. Siya yung bago nating kasamahan. Magkaedad nga lang yata kayo niyan eh. Kakarating lang niyan dito sa Masbate. Walang matuluyan kaya na masukan bilang trabahador. Tinanggap ni Bossing dahil kinulang tayo sa dami ng gawain. Kailan pa yan dumating? Ngayon ko lang napansin eh. Kahapon lang. Nakisaya pa nga siya sa handaan doon sa bahay ni Philip eh. Mabait na bata yan. Halata naman sa itsura, di ba? Wika ni Benjamin na hindi sinang-ayunan ni Irvin. Nawala na rin ang hinala niya sa napansin kagabi sa handaan. Yun pala, isa sa mga kasamahan niya ang nagmamay-ari ng umaalingasaw na amoy. Sa tingin pa ni Irvin, nakalimutan ito ang proteksyon dahil madaling natukoy ng tangan. Pagkatapos ng sadya sa mesa ni Benjamin, bumalik na ito sa pwesto.
palihim na pinagmasdan ang bagong tauhan. Hanggang sa matapos ang gawain, hindi pa rin niya tinantana ng tingin. Naiilang na ito at nagdadalawang isip sa pagkilos. Ngunit dahil nauna si Tinoy sa paglabas, doon na natapos ang kaniyang pagmamatsyag. Hindi na rin naabutan dahil natagalan sa loob. Pare, si Tinoy ba saan siya tumutuloy? Sabi mo kasi wala siyang mauuwian eh. Hindi ko na nakita rito. May nahanap na bang tulugan? Tanong ni Irvin. Sa pagkakaalam ko meron na. Dinala ni paring Jacob sa kanila. May maliit na kwarto daw na paupahan. Malapit sa bahay niya. Doon yata tumuloy si Tinoy. Bakit mo pala naitanong? Dugo ni Benjamin. Akala ko kasi dito sa bodega siya matutulog eh. Dahil sabi mo walang matutuluyan. Meron na pala. Yun lang naman. Siya nga pala. Munti ko nang makalimutan. Pinapatawag ka ni Bossing Arjon sa opisina niya. Mukhang may iuutos sa'yo eh. Nandun din si Philip. Puntahan mo na, kanina pa yun naghihintay. Wika ni Benjamin. Napabuntong hininga sa Irvin nang maisip na may ipapahatid na namang karne ang amo. Hindi naman makatanggi dahil naging parte na ito ng trabaho. Ngunit hindi kasali sa usapan noong kasagsagan ng pagpapapasok ng mga trabahante. Pagkarating sa opisina, bumungad kagad ang utos ni Boss Arjon. Mabuti naman at nandito ka na. Malapit na gumabi. Pakihatid muna ng 3 baboy sa bahay ni Sarmando. Kailangan dahil kaarawan ng anak niya bukas. Kakatayo niyan mamayang madaling araw ha. Kaya hihatid niyo na ngayon. Huwag kayong mag-alala dahil may dagdag sahod itong serbisyo ninyo. Nalampas na sa oras ng pagtatrabaho. Wika ni Boss Arjon na may pampalubag loob pang sinabi para hindi makatanggi ang dalawa. Bossing, hindi ba delikado papunta doon kina Sermando? May usap-usapan pa nga na nakarating na rin yung aswang doon eh. Wika ni Philip. Lahat naman yata ng lugar sa panahon ngayon delikado na. Kung hindi kawatan o utulisan, aswang naman. Saka hindi tayo pwedeng humindi. Dahil inahabol din natin yung perang kikitain eh. May dagdag sahod kayong dalawa dahil dinoble ni Sarmando yung bayad. Umaayaw nga ako. Bukas sana ng umaga ko gustong ihatid. Pero gusto niya yung gabi. Kakatayin daw kasi mamayang madaling araw. Noong sinabi na doble bayad, isasayangin pa ba natin yung pagkakataon? Isa pa eh, kayo ang pinili ko dahil matatapang kayo. May tiwala ako sa inyo. Sige bossing, basta may dagdag sahod kami ha. Nalakad na po kami bago gabi ng tuluyan sa daan. Wika ni Philip na napalaki ang ngiti dahil sa dagdag sahod. Sumunod na lamang din si Irvin dahil wala nang pagpipilian. Bago sila umalis, nagtaka pa ito nang maglagay ng maraming patalim sa sasakyan si Philip. May karga na sila, dinagdagan pa niya. Hoy Philip, anong naiisip mo at ang dami naman niyang kinarga mo? Magde-deliver lang tayo ng baboy, hindi mag-aasig ng gera. Mapagkamalan pa tayo niyan eh. Ibaba mo nga yan. Pare, gusto ko bang mabuhay kaya dyan lang yan? Delikado na sa panahon ngayon. Ilang aswang na yun nabalitaan natin. Kailangan natin ng dagdag proteksyon no? Bahala ka nga. Tara na, dahil gusto ko na magpahinga. Bilisan mo na dyan. Kung makabitbit ng patalim, makala mo kung saan pupunta. Wika ni Irvin na nauna nang sumakay ng sasakyan. Ilang sandali pa ay lumarga na sila. Makalipas ang mahigit 2 oras, narating din ang tahanan ni Sir Mando. Kaya lang hindi sila pinauwi dahil kulang ng mangangatay. Alam nitong pangangatay ang kanilang trabaho kaya inalok. Si Philip ay nasilaw na sa pera.
at pumayag kagad. Hoy Philip, magpaawat ka naman. Kailangan nating makauwi dahil gusto ko na magpahinga. Tapos tatanggap ka ng ibang trabaho. Iiwanan talaga kita. Pare naman, pera na to oh. Tatanggihan pa ba natin? Saka bukas ka na magpahinga para isahan na lang. Linggo naman bukas eh. Wala tayong pasok sa katayan. Dali na pare. Wika ni Philip. Sabay abot ng kutsilyong panghiwa. Napilitan na lamang siyang manatili na muna dahil hindi pwedeng iwanan si Philip. Iisa lamang ang sasakyan niya at baka mapagalitan ni Boss Arjon kapag na lamang mag-isa lamang bumalik. Doon na sila sa tahanan ni Sarmando nagpahinga saglit. Nagsigising pagsapit na madaling araw para simulan ang pagkatay ng mga baboy. Mabilis nila itong nagawa, kaya nagpaalam na pagkatapos matanggap ang suhol. Nais pa sanang manatili ni Philip upang makatulong sa pagluluto, ngunit niladkad na ito ni Ervin bago pa mangyari. Nasa hulang ka na nga. Bibida ka pa sa ibang gawain. Umawat ka naman. Philip, umuwi na tayo. Magmaneho ka dyan. Ikaw talaga. Hindi ka marunong pagdating sa pera. Mayaman si Sermando. At kapag nakita niyang kumikilos ka, magbibigay ulit yun. Ilang piso kagad ang nawala sa atin dahil sa pag-iinarte mo. Kung wala kang respeto sa katawan mo, respetuhin mo na lang ang akin. Pagod na ako, Philip. O sige na nga. Tara na. Umuwi na tayo para makapagpahinga na si Senyor Ervin. Wika ni Philip. Ngunit habang nasa daan, napahinto bigla sa pagmamaneho si Philip sa pagharang ng isang malaking aso. Binangga-bangga pa ang unahan ng sasakyan. Nang makita ito ni Ervin, wala itong pagdadalawang isip na bumaba at hinarap ang nilalang. Walang awang tinaga ngunit dahil nalingat sandali, napasuot sa kakahuyan matapos makaladkad. Si Philip na nag-aalala, napilitang bumaba para sundan siya. Hindi naman nagpatalo si Ervin. Kagad nitong tinira sa tiyan ng asong aswang. Matapos ay muling tinagas sa ulo ng paulit-ulit hanggang sa bumaluktot na lamang sa lupa. Si Philip ay naabutan siyang pinagtataga ang nilalang. Nakisali ito. Ilang sandali pa hindi na ito humihinga. Alam kong hindi yun aso. Grabe, kumunti ka na tayo madali ng aswang na to ah. Sasagasaan ko sana kanina. Kaso nataranta ko kaya pinahinto ko na lang ang sasakyan. Sana pala tinuluyan ko na lang eh. Wika ni Philip. Mabuti naman at naisipan mong bumaba ng sasakyan at tumulong. Akala ko, maghihintay ka lang sa aking pagbalik tapos mangangamusta eh. Hindi ko rin namalayan na nakababa na pala ako. Basta ang importante ligtas na tayo. Grabe, hanggang ngayon nanlalamig pa rin ako. Pero sigurado ka bang ayos lang ang bangkay na yun? May abo bang babalik sa pagkabuhay? Iba talaga ang epekto ng takot sa iyo no? Hindi ka nakakapag-isip ng tama. Wika ni Ervin. Nilisan na nila ang lugar matapos madispatcha ang bangkay ng asong aswang. Hindi na hinintay na bumalik sa katawang tao. Kagad ng sinunog dahil nagmamadali na rin. Pagbalik sa bodega, dumiretso sa paghiga si Ervin dahil sa sobrang kapaguran. Tanghali na nang magising ang binata. Nagulat pa nang makitang magkatabi sila sa higaan ni Philip. Nasipa pa niya nang mapansing basa ang balikat dahil sa paglalaway nito. Ang laki-laki mo na tapos naglalaway ka pa. Ang baho pa naman. Ilang taong ka na bang hindi naghuhugas ng bibig mo? Buti pa ang baboy na alaga ni Bossing. Nagtututbrush pa. Wika ni Ervin. Habang si Philip naman inaantok pa at hindi pinansin ng reklamo,
Muli itong nahiga at bumalik sa pagkakatulog. Bumangon na si Ervin. Nagmamadaling naligo para maalis ang baho ng laway sa katawan. Nandidiri ito sa tuwing maaamoy. Pagkatapos, lumabas na ng bodega para makabili ng tinapay sa tindahan. Nagpang-abot pa sila ni Tinoy na kagad umiwas ng tingin. Sa kahina-hinala nitong kilos, sinundan niya ito hanggang sa makarating sa tinutunuyang bahay. Bago maisara ang pinto, humarang siya kaya napilitan itong humarap sa kanya. Ngunit nasa ibang direksyon ang paningin. Kapansin-pansin din ang panginginig. O ikaw, ano bang kinakatakot mo sa akin? Nagtataka ako dahil sa tuwing magkatinginan tayong dalawa, umiiwas ka eh. Natatakot ka ba sa akin? Bakit naman eh? Tanong ni Ervin. Hindi naman. Kasi isa kang hindi ako natatakot. Tugon ni Tinoy. Si Ervin na lamang ang nagpatuloy ng salita. Natatakot ka sa akin dahil alam mong may tangan akong maaari kong gamitin para mapatay ka, no? Ganun ba? Kung mabait ka naman sa kamabuti, hindi kita sasaktan. Saka lang naman ako mananakit kapag inunahan o may napapansin akong masamang balak eh. Hindi ka naman siguro ganun, ano? Hindi po. Lumuwas nga lang talaga ako rito dahil gusto kong magpakalayo-layo sa pamilya ko. Ayaw kong matulad sa kanila eh. Ayoko. Tugon ni Tinoy Habang umiiling. Naintindihan kagad ni Ervin ang punto nito. Ilang beses na siyang nakasagupa ng katulad ni Tinoy na hindi gusto ang katauhan bilang aswang. Nais lamang mamuhay katulad ng ordinaryong tao. Kaso nga lang, ipinanganak sa kinabibilangang lahi. Magpakabait ka lang ha. Huwag kang tumulad sa mga kalahi mo na walang patawad kung mambiktima. Hayop man o tao, walang pinipili. Ikaw ba may nabiktima ka na? Tanong ni Ervin. Agarang umiling si Tinoy na parabang bata na sumasagot kagad sa tanong ng pinakakinakatakutang magulang. Sigurado kang wala ha? Kahit isang beses man lang. Hayop o tao, wala talaga. Hayop lang po pero hindi ko po ginustong mangyari yun. Kaya ba pinili mong magtrabaho sa katayan para hindi ka mamroblema pagdating sa pagkain mo? Tanong ni Ervin nang mapansin ang karne at dugo ng baboy na nakahilera sa mesa sa tabi. Tumango naman si Tinoy bilang pagsagot. Ayos yan. Matalino kang bata. O siya, aalis na ako ha. Hindi na kita iistorbohin pa basta magpakabait ka. Magkasundo tayo. Huwag mo na rin akong pinupo dahil magkaedad lang tayo. Nakakatanda sa pandinig eh. Mauna na ako ha. Bilin ni Ervin. Maluwag itong nakahinga matapos malamang hindi kaaway si Tinoy. Para sa kanya, biktima lamang din ng pagkakataon ang katulad nito. Wala namang may gusto na ipanganak na halimaw dito sa mundo. Ang naisip na lamang ay bantayan ang bawat kilos nito para masita kung may babalaking masama. Dahil araw ng linggo, naisipan niyang bisitahin ang kaanak sa kabilang baryo. Malapit lang sa kung saan niya nakita ang nakaparadang motorsiklo ng mag-asawang aswang noong nakaraan na naghatid ng karne sa tindahan ni Aling Ising. Pagkarating doon, naghintay pa ito na mahigit 1 oras dahil walang tao sa kubo. Ervin, mabuti naman at dumalaw ka na. Ilang linggo kami naghintay sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Mahigpit ba ang amo mo sa pinagtatrabahuhan mo?
Wika ng matanda. Nagmano muna si Irving sa kanyang tiyuhin na si Mang Bilyar, kapatid ng yumaong ama. Hindi naman po, sadyang naging abala lang. Kayo ba, kamusta na? Nasaan si Patring? Ikaw na ang nangunguha ng kahoy? Pinupuno mo pa yung isang sako? Ang bigat nito tapos matanda na kayo. Si Patring baka mo. Nako, yung pinsan mong yon napakatigas ng ulo. May sayawan sa sentro kagabi. Ayaw naming papuntahin dahil delikado. Pero matigas talaga ang ulo. Pagka-uwi naman, maraming sugat. Akala namin ni Tia Luisa mo binugbog. Yun pala, nakasalubong ng aswang at inatake. Mabuti na lang at may dala siyang patalim. Nakabawi pero hindi niya natuluyan yung nilalang. Ayun, dinala ni Tia mo sa manggagamot. Baka mamayang hapon pa sila makabalik dahil malayo rin yon. No, saan daw po ba siya nakasalubong ng aswang? Bakit ba naman kasi aalis? Gayong kalat na kalat ang balita tungkol sa mga aswang. Ito talagang si Patring Uunahin ang kasiyahan kesa kaligtasan. Yun din nga ang sinasabi ko, Erben. Pati si Tia Luisa mo, kamunti ka nang sunduin siya ng latigo. Nga pala, doon sa kalsada talaga siya nakasalubong ng aswang. Kung makakahintay ka, si Patring mismo ang tanungin mo pagdating. Sa pagmamadali, hindi ko na naitanong ang buong istorya. Wika ni Mang Bilyar. Dahil sa pag-aalala at kagustuhang malaman ang katotohanan buhat sa nangyari sa pinsan, nagpa siya si Irving doon na lamang magpalipas ng gabi. Hihintayin ang pagbalik nito at ng tiyahin. Bandang 5:00 ng hapon nakauwi ang dalawa. Hinatid pa ng anak ng manggagamot na pinalad makabili ng segunda manong sasakyan. Bumuti naman ang kalagayan ni Patring. Ngunit iniinda pa rin ang pananakit at sugatang katawan niya. Oh, ano nangyari? Ayan kasi, mas uunahin ang kasiyahan kaysa sariling kaligtasan. Babae na naman ang habol mo sa sayawan, ano? Ikaw talaga, masyadong humahabol sa mga babae. Pero umabot na lang sa 34 ang edad, wala pa ring syota. Kung nakasama ka lang, sigurado akong manginginig yung mga mata mo sa magagandang dilag na kaliwat kanan mong makikita. Ang lambot pa ng mga katawan. Ang galing gumiling. Tama na nga yan. Maiba tayo. Nakasalubong ka ng aswang sa kalsada. Saan banda? Saka may lalarawan mo ba yung aswang na sumalakay sa'yo? Doon mismo sa puno ng akasya. Akala ko may tao lang na nagpapahinga. May motorsiklo rin kasing nakabarada. Kako, napagod sa pagmamaneho kaya tumigil na muna. Pero putik na yan. Bigla akong hinablot sa kakinalmot. Mabuti na lang naalala ko yung kutsilyong daladala kaya nakalaban ako. Yun nga lang napuruhan ako . Baka may palatandaan kang naaalala. O kahit na kaunting deskripsyon na magtuturo na siya nga ang nilalang na umatake sa'yo. Pare, ang masasabi ko lang ang pangit talaga ng aswang. Ang baho pa tapos hindi ko type. Ay nako, puro ka talaga kalokohan. Seryoso nga kasi. Para mahanap natin kagad at makapagiganti. Ipaghihiganti mo ako? Talaga ba? Ganito siya pare. Isang babae. Mahaba ang buhok na kagad ngang naglabas-masok sa ilong ko. Hindi siya katangkaran, parang hanggang baba mo ang tangkad. Tapos yung mukha niya, parang makikilala kapag nakita ko. Pagpapaliwanag ni Patring, napaisip si Irvin kung paano mahanap ang aswang na umatake sa pinsan. Hindi niya kayang palampasin ang nangyari. Hindi dahil tungkulin bilang antingero ang puksain ng bawat aswang at masasamang nilalang. Kundi dahil sina Patring na lamang ang natirang maituturing niyang pamilya. Nasasaktan itong makitang nagdurusa ang pinsan
maging ang tiyahin at tiyuhin na naiiyak sa sinapit ng anak. Nang makapaghapunan na silang lahat, sinamahan niya muna si Mang Bilyar na ipasok sa silong ng kubo ang nakuhang kahoy na panggatong upang hindi maulanan kung sakaling sumama ang panahon. Nakadamba lamang din sa bintana si Patring, tahimik na nakatingin. Ilang sandali pa, bigla itong sumigaw na ikinaalerto ni Ervin. Aswang, Ervin, yan yung aswang na umatake sa akin kagabi. Yan nga yun, hindi ako pwedeng magkamali. Wika ng binata habang nakaturo sa kakahuyan sa unahan. Nang makita ni Ervin na meron ngang aswang, nagmamadali itong kumuha ng itak sa kusina, saka sinundan ang dinaanan ng nilalang. Ervin, nako iho, bumalik ka rito. Hayaan mo na lamang ang pesteng aswang na yan. Hindi naman yan makakalapit dito sa bahay dahil naglagay na ako ng pangontra kaninang hapon. Ervin, nako, pambihirang bata talaga. Hayaan mo na si Ervin, tay. Hindi siya yung tipo ng tao na magpapatalo lang sa isang aswang. Pinsan ko siya kaya may tiwala ako sa kanya. Ikaw siguro ang nagsulsul sa kanya na tugisin ang aswang na umatake sa iyo, ano? Napahamak ka na nga, Patreng. Idadamay mo pa ang pinsan mo. Kayo talagang dalawa. Wika ni Mang Bilyar. Samantala hindi tinantanan ni Ervin ang aswang. Saan mang bahagi ng kakahuyan ito paroroon, talagang binuntutan niya hanggang sa nagawang mahuli. Kaagad ng tinaga at hindi pinakitaan ng awa. Dumaing lamang ng saglit ang nilalang at tuluyan ng binawian ng buhay. Nangisay pa ito matapos mapugutan ng ulo. Tangka na sana niyang lalapitan ang katawan upang masuri ng maayos nang may kumaluskos sa unahan. Pagtingin niya may isa pang aswang. Isa namang lalaking aswang. Sumugod ito at halatang galit na galit. Nahirapan pa itong lumaban dahil sa napaka-agresibo at ang bilis ng kilos. Ngunit dahil nagawa ng paraan, humandusay na rin matapos masaksak sa dibdib at lalamunan. Sinigurado ni Ervin na matatamaan ang aswang sa bawat saksak na gagawin. Tinignan pa niya ang sarili kung may natamo bang sugat. Alam niyang hindi yon mangyayari dahil sa tangan, ngunit naninigurado lamang. Natigilan ito nang makita sa kasulok-sulukang bahagi ng kakahuyan ang motorsiklo. Parehong-pareho sa sasakyan ng mag-asawang nakita sa karinderya. Nang mapagtanto ang nakalabang mga aswang, hindi na siya naghinala pa. Alam niyo, ang galing ng pakulo niyong dalawa, no? Kunwari dayo, yun pala may masamang balak sa mga taga-baryo. Ilang tao na ba ang nabiktima ng dalawang to? Sana noon pa lang, nailigpit ko na kayong dalawa. May napahamak patuloy. Wika ni Ervin na may halong pagsisisi. Naghanap ito ng pwesto sa loob ng kakahuyan kung saan maaaring iligpit ang bangkay ng dalawa. Habang ginagawa yon, dumating si Mang Bilyar. May dalang sulo at itak. Nag-aalalang hinahanap siya. Erwin, mabuti naman at nakita na kita. Anak ng bangkay. Paano mo? Erwin, ikaw ba ang may gawa nito? Abay, paano naman? Tanong ni Mang Bilyar matapos makita ang nakahandusay na mga bangkay. Pairam nga po ng sulo nyo, tiyo. Susunugin muna natin ang mga ito bago tayo mag-usap. Baka biglang gumalaw Wika ni Ervin. Walang sali-salitang iniabot na matanda ang sulo sa pamangkin. Sinunog ni Ervin ang mga bangkay at saka lamang sila umalis na maging abona. Pagkarating ng tahanan,
Tuwang-tuwa si Patring nang mabalita ang napatay na ang aswang na umatake sa kanya. Sabi ko sa iyo, te, matapang itong pinsan ko. Kita mo na 2 aswang pa nga ang itinumba. Bilib talaga ako sa iyo, Irvin. Ipinagmamalaki kita. Kasi naman, sinulusulan mo. Paano kung napahamak si Irvin? Kapag nagkataon sasalubungin pa ako ng yumao niyang ama sa kabilang buhay para pagalitan dahil hindi ko binantayan ang anak niya. Grabe naman kung makabigay ng reaksyon. Bilyar, pasalamat na lang tayo ligtas sa Irvin. At itong anak mong matigas ang ulo, sa susunod talaga nagagala pa. Hindi ka na makakauwi ng bahay. Sa tuwing aalis, pagka-uwi iba't ibang problema ang hatid, hindi na naawa sa mga magulang na matatanda na. Nanay naman, akala ko ipagtatanggol mo ko. Pagagalitan lang din pala. Mauna na nga ako sa pagtulog. Wika ni Patring. Pagsapit ng kinabukasan, bago bumalik sa trabaho si Irvin, tinignan niya muna ang pinagsunugan ng bangkay ng mga aswang. Walang reaksyon ang mutya kaya nasisigurado nito na wala ng aswang sa lugar. Sa paglipas ng araw, hindi na gaanong nagpaparamdam ang mga aswang. May ilang beses naman na meron pero hindi na gaanong kalala. Dahil pagkatapos ni Irvin sa pagtatrabaho, dediretso na ito sa panunugis. Hindi tatantanan hanggang sa mabigyan ng nararapat na kaparusahan. Wala rin itong naging problema kay Tinoy. Ang kasamahang may lahing aswang dahil naging maayos ang disiplina nito at nagagawang mamuhay na parang ordinaryong tao. Ito pa mismo ang nanghingi ng tulong kay Erwin kapag sasapit ang oras na lalabas ang pagkaaswang. Kapag nangyayari, ikukulong niya ito at saka lamang papakawalan kung nasa katinuan na ang pag-iisip. Humingi na rin sila ng tulong sa mga manggagamot upang mapigilan ang paglabas ng pagkahalimaw. Minsan pa nga itinulungan niya rin si Erwin sa pumumuksa na naging dahilan upang mas mapalapit sila sa isa't isa. Mas lalong napabilis ang panunugis ni Erwin ng aswang dahil kay Tinoy. Hanggang sa hindi namamalayan na wala nang gumagambalang aswang sa lugar. Patuloy itong naging payapa. Lahat ng ito ay dahil sa mga manunugis na mangangatay. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.